Ayan guys, papalitan na natin to ng ang Toyota 4K. Paandarin natin sa huling pagkakataon itong ating 3K carburetor. Ayan. Ito yung ating 3K carburetor guys. Okay naman tong andar nito guys. Maganda yung idle. Maganda rin yung kanyang acceleration. Sa performance lang talaga tayo nakukulangan. Ayan, paandarin natin. Ito yung ating ipapalit sa kanya. Yan. Ito guys ay walang choke. Ayan. Hindi katulad nito guys, may choke na siya. Yan o. Lalagyan na lang ng cable. Ayan, kalasin natin to guys, yung ating 3K carburetor. Mga vacuum hose nyo dito, tanggalin natin. Tanggalin natin tong gasket. Yan guys, yung vibra nito ay original na pang Toyota 4K na carburetor. Kaya lang nabibitin sa hangin yung ating 3K carburetor, kaya yan ang ginawa natin. Tinabas na natin. Binuhay natin yung butas dito sa may vibra nya, para pag kailangan natin ng vacuum port, meron tayo dito magagamit. Ayan, ginawan ko siya ng ayan, binutas natin yung gasket. Ito na rin yung gagamitin natin dito.
binutasan lang natin. Ayan. Guys, share ko lang sa inyo. Ayan o. Ito yung pinagkaiba nilang dalawa guys ng pang 3K tsaka dito sa ating 4K carburetor. Malalaki yung kanyang air passage. Ayan o. Kaya hindi tayo mabibitin sa hangin. Hindi tulad dito sa ating 3K carburetor. Ayan o, maliliit lang. Ayan. Maliliit siya. Hindi katulad dun sa ating 4K carburetor na mas malaki. Kaya bitin sa hangin. Ayan, kung may 3K carburetor kayo tsaka nag-upgrade kayo ng pang 4K, malalaman nyo yan guys. Makikita nyo yung pinagkaiba nilang dalawa. Mas malaki talaga yung air passage ng pang 4K carburetor kumpara sa 3K carburetor guys. Ayan o. Kaya kahit magpalit tayo ng jettings sa 3K, ayos naman, magagamit naman natin siya. Kaya lang sa performance ay makukulangan tayo, lalo na akyat baba yung ating daan. Ayan, medyo gumagapang to guys pag medyo mataas yung ating ahonan. Ayan. Itong ginamit ko palang dito guys ay jettings ay yung standard lang, 135 sa primary tsaka 105 sa secondary, kasi doon siya mas maganda. Ayan, dito sa ating 4K carburetor, hindi pa natin malaman yung jettings nito sa primary at secondary. Check na lang natin yan, gamitin muna natin. Obserbahan natin guys kung matakaw ba o matipid itong ating Toyota 4K carburetor. Kapag medyo matakaw yan, pwede na tayong magpalit ng jettings dito. Medyo sakal-sakalin natin sa gasolina. Mas okay na mag sakal tayo ng kaunti sa gas guys, kaysa sakal yung hangin na pumapasok dito sa ating intake manifold. Ayan, dito dadaan yung hangin sa ating carburetor, papasok sa ating intake manifold. Tapos may filter pa yan, isa pa rin na nagpapahirap sa sa hangin na pumapasok dun sa ating intake kapag ito yung gamit natin pang 3K carburetor. Ayan, malaking liit niya guys kumpara sa pang 4K carburetor. Ayan o, ang laki. Ang laki ng bilog. Pwede natin itong ikabit, itong ating 4K carburetor, tsaka obserbahan na natin kung ano yung performance na ibibigay nito sa ating unit. Ayan guys, pwede na nating isalpak. Kabit na natin itong ating bagong carburetor. Ayan guys, naikabit na natin yung kanyang fuel line. Hindi naman tayo nagka problema dito guys, kasi sukat naman. Ayan o, nakabit na natin. Yung mga vacuum nya,
Ayan, hanapan natin to ng vacuum guys, yung manifold vacuum nya. Ayan guys, ito yung importante sa kanya, na malagyan natin ng vacuum para hindi naka-permis yung ating power jet sa ibaba. Ayan, hanapan na lang din natin yan kung saan tayo pwedeng kumuha ng ng vacuum dito galing sa ating manifold. Ayan, paanda rin natin, tsaka check natin itong dalawa na to para ma-final na natin, mai-connect na natin ng tama guys. At yung connection dito sa ating power jet, dito ko na lang siya nilagay sa may base plate. Ayan, ayan guys, subukan natin start. Ayan guys, naikabit na natin yung ating bagong carburetor. Naikabit na rin natin tong kanyang vacuum hose. Ayan. Ayan, ito yung kanyang manifold vacuum advancer. Dito natin ikinunik sa may manifold guys. Ayan, kasama nung power piston dito sa ating power jet. Magkatabi sila dito ng ating manifold vacuum advancer. Ayan, ito yung ating ported vacuum advancer. Ayan guys, dito natin ikinunik sa ating carburetor dito sa gitna guys. Ari din dito sa kanyang base plate dito sa ilalim. Ayan, pwede rin dito guys. Dito natin ikinabit yung kanyang manifold vacuum advancer. Gumagana lang ito guys kapag pinaandar natin yung ating makina. Ayan, pero kapag ni-rev natin, nawawala na yung higop dito guys. Ayan, dito naman sa ating ported vacuum advancer, kapag pinaandar natin tapos ni-rev natin itong ating unit, saka lang gumagana itong ported vacuum advancer. Ayan guys, okay na, naikabit na natin itong ating bagong carburetor, ang Toyota 4K guys. Ayan guys, kabit na lang natin yung kanyang air cleaner. Testing natin paanda rin kung maganda yung response nitong ating carburetor. Yan guys, ito yung ating ginamit para maikabit natin ng tama yung kanyang mga
vacuum hose. Okay na guys, testing na lang natin.